Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Paul. Isa ako sa mga masugid niyong taga-subaybay. Itong kwento o karanasan ay nangyari sa pamilya ko. Partikular na po sa ate ko, sa pinakapanganay naming kapatid. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Dalawang nakakatanda ay puro babae. Pangalanan na lamang natin ang pinakapanganay ko na kapatid na si Ate Nina. Ang pangalawa na si Ate Sai. Nakatira po kami noon sa isang lugar na mas marami pa ang anyong tubig kesa sa lupa. Sa madaling salita, napapaikutan kami ng lawa. Ang paraan po namin ng pagpunta sa iba't ibang lugar ay sa pamamagitan ng bangka o pwede namang maglakad sa mga tulay-tulay pero depende na din sa kung saang lugar ang pupuntahan mo. 8 taong gulang ako noon. Si Ate Sai nasa 13 anyos ata noon. At ang Ate Nina namin, mga nasa 15 o 16 anyos na. Basta magko-kolehiyo na siya noon o patapos na siya ng high school. Habang pag-graduate ang ate ko, syempre may mga projects yan. May mga kung ano-anong performance na pinapagawa yung teacher niya. Kaya madalas ay ginagabi na yan. Kung minsan, kasama ko si tatay, namamangka kami para lang mahintay siya sa may kalsada at masundo namin siya. Napakasipag ni ate sa eskwela. Hindi man honor student pero kung usapang tiyaga lamang, wala akong masabi dito sa ate ko na ito. Mas pasaway pa nga yung Ate Sai ko kaysa sa kanya eh. Si Ate Sai kasi may pagkatibu-tibu yun. Mahilig mang away. Tapos, mas gustong kumalikot ng bangka kapag inaayos ni tata yun. So bali ayun nga. Noong mga panahon at edad namin na yon, nagsisimula na po talagang makitaan mo ng pagdadalaga ang ate nena ko. Pumuti, kuminis lalo ang balat. Sabi nga nila, kapag nagiging aktibo na yung hormones mo bilang dalaga at nagsimula ka na rin magkayos, talagang magbo-blooming ka. Ang mga magulang ko noon, excited na magkaroon ng manliligaw si ate. Pero si ate medyo may pagkailap sa mga lalaki. Natupad naman ang gusto ng mga magulang ko na may tumipo sa ate ko. Yun nga lang talaga, hindi namin inasahan na hindi pala tao yon. Nagsimula ito isang gabi. Ang dalawang ate ko kasi magkasama sa isang kwarto yan. Kahit na kubo-kubo lamang ang bahay namin, maraming ginawang kwarto ang aking ama. Nagising sila. Masarap pa yung tulog ko noon. Umuungol si Ate Nena. Tirik ang mga mata na nakatitig lamang sa taas ng bubungan namin. Humingi ng tulong si Ate Sai noon, gawa nga ng nagisingan niyang nagkaganon ang ate namin. Agad na bumangon ang aking mga magulang habang ako naman ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari nung gabing yon. Kalahating tulog ako, kalahating gising. Kung hindi pa ako ginising o tinawag ng aking nanay para utusan na kunin ang balanyos o langis sa may tokador, hindi pa talaga ako babangon, Sir Seth. Nang magising, kita ko si ate na nanginginig noon. Pawis na pawis. At ang sabi nito, nagugutom daw siya. Gutom na gutom. Gusto niya medyo mainit-init na pagkain noon. Agad akong inutusan ni nanay na mag-apoy. Si Ate Sai ang nagtulong kay ate na magpalit ng damit dahil naliligo na ito sa sariling pawis. Bali nag-init ako ng mga kanin at ulam na natira noong nakaraang hapunan. Nirihit ko po yun lahat. Grabe sir, marami pa kaming tirang ulam at kanin pero naubos po ni ate yon, tsaka ultimong yung kape namin. Nakalimang tasa po siya noon. Ayaw matulog ni ate nung gabing yan at ayaw niya ring magkwento. Para bang may kinatatakutan ito na hindi namin malaman kung ano. Maski ako nasa batang edad noon, nakikiramdam. Kahit na konting kaluskusan at alulong ng aso,
grabe yung kaba at takot ko noon. Siguro hindi na nakatiis si tatay noon. Nagpaalam ito para sunduin sa kabilang parte ng lawa yung manggagamot na pinakamalapit sa amin. Sinama ako ni tatay. Hawak ko yung itak niya. Takot man pero kapag si tatay kasi yung kasama ko, kampante ako. Pagkarating namin sa bahay ng manggagamot, gaya ng inasahan ay tulog ito. Nagkahulan pa yung mga aso niya sa bakuran nila noon. Hanggang sa maya-maya pa, lumabas na nga itong manggagamot na ito. Hindi ito katandaan, kasing edad lamang po ito ng aking nanay. Pagkalabas, maayos niya naman kaming kinamusta at maayos naman ding sinabi ni tatay ang sadya namin noon. Sumama siya matapos madala ang mga gamit. Pagkarating doon sa amin, ang sabi ng manggagamot ay amoy tuyo o daing nga daw ang bahay namin. Kung may inimpok daw ba kaming daing noon. Meron naman kaming nakatago para uulamin pero hindi namin naaamoy yon. Matapos makita si ate at tingnan nito, sabi niya, may nagkakagusto daw kay ate. Nagdadalaga na nga daw si ate gawa ng may nakatipo sa kanya na taga-ibang lugar. Dito na rin nagkwento ang ate ko, Sir Seth, patungkol sa napanaginipan niya. Anya nga, meron nga siyang napanaginipang lalaki na matipuno at matikas umano. Niyaya daw siya nito na sumama sa kanya pero ang gusto ni ate sa panaginip niya, umuwi na. Hindi siya makauwi at kahit saan siya maglakad o lumiko ay nakakasalubong niya yung lalaking yon. Hanggang sa makaramdam nga siya ng gutom at pagod. Pilit na inaalok sa kanya yung mga pagkain nitong daladala. Umayaw si ate dahil sa hindi naman luto ang mga pagkain na yon. Pinipilit daw siya ng lalaki na kainin yon. At doon na nga siya nagisingan ni ate Say na umuungol. Pinaalalahanan si ate na huwag munang tumanggap ng mga inaalok na mga pagkain, maske sa kaninong klase o kaibigan niya sa paaralan. Dahil nga sa eskwelahan kung saan nag-aaral si ate ay iba't ibang mga tao o estudyante sa iba't ibang baryo ang nag-aaral doon. Mahirap na. Gusto daw talagang isama o maging kalahi nila ang ate ko. Magmula noon, palagi nang pinapadala si ate ng mga pangontra. May mga pagkakataon na nagkakaroon pa rin si ate ng masamang panaginip at napakarami na naming langis sa bote na naubos noon. Dahil natatapon palagi gawa ng bumubula ito dahil nga nagkakaroon ng bisita ang ate ko tuwing gabi. Hanggang sa isang madaling araw, eto na naman. Nagising na naman kami sa ingay sa kwarto nila ate pero sa pagkakataon na ito, kakaiba. Si Ate Say, nagrereklamo na mabaho daw ang kwarto nila. At totoo nga, Sir Seth, pagkabukas ng mga magulang ko ng kortina, hindi namin ma-describe ng maigi ang napakabahong amoy sa loob ng kwarto na yon. Ang akala pa nga ng aking ama, kung sino sa kanilang dalawa ang dumumi pero walang dumi doon. Pero napakamabaho daw po talaga noon. Inisa-isa nila ang mga gilid ng kwarto ni ate pero wala silang nakitang pwedeng pagsimulan ng napakabahong amoy na yon. Napansin din nila na yung bote na naman na may langis ay kumukulo noon at bukas na rin yung takip nito. Hanggang sa magdesisyon ng aking ama na lumabas na rin. Gawa na rin sa ang aso namin ay walang tigil sa pagkahol noon. At nang lapitan ng aking ama kung saan nakatayo ang aso na ito at kahol ng kahol, merong nakita si tatay sa may gilid ng bukasan ng bintana sa may labas ng kwarto ng dalawa kong kapatid. Isang supot na nakasabit doon. At doon nang gagaling ang mabahong amoy na ito. Binitbit niya ng tatay ko palayo. Inamoy niya. Mabaho nga pero
may parte pa rin umano ng amoy na parang bagong lutong ulam. Itinapon ito ng aking ama sa may ipunan namin ng mga basura o tuyong dahon. Ultimong ang aso namin, Sir Seth. Hindi makalapit doon. Muli ay ginambala namin ni tatay ang manghihilot. Pagkarating sa bahay, imbis na pumasok ay dumiretso ito sa may parte kung saan itinapon ng aking ama ang supot. Ngumiti-ngiti pa ito na nagsabi na, "Aba, nagdala pa ng regalo. Gagawin talagang aswang ang anak mo." Naganap sila tatay at ang manghihilot ng kalamansi noon. Nakailang lipat pa sila sa kabilang lupa sa lawa para lamang makapanggising ng mga taong may tanim na kalamansi, at sa kabutihang palad ay nakakuha din naman sila. Binitbit ng matanda ang supot na ito at dinala sa medyo malayo sa bahay namin. Bali si tatay at ang manggagamot na ang magkasama noon. Habang nandun daw sila, nakakarinig ang aking ama ng kaluskusan. Samantalang nakailang saway na si tatay sa aso namin na sumunod sa kanya at hindi mapakalinon. Kahol ng kahol at kung saan-saan tumatayo o humaharap ang asong ito. Nakaharap sa may malayo. Biglang nagsalita ang hilot na, "Aba, hindi ka pa umuwi ha. Nagmamasid ka pa. Magluluto ka na lang ng putahe. Hindi mo pa sinarapan. Hindi mo pa binanguhan. Paano kakainin ng nililigawan mo ito?" Sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang may sumagot. Matapos pagsalita ng manggagamot, ang sagot nito ay sa pamamagitan ng tunog ng wakwak na parang nagwawala ito sa hindi kalayuan. Ayon kay tatay, ganito ang ginawa ng manggagamot noon. Inilatag niya sa tuyong dahon, as in yung brown na dahon ng saging, ang karne na nakasupot. Napakapangit daw ng mukha ng karne, sabi ni tatay. Parang puro taba na malapot noon. Tapos amoy utot. May dasal pa na binitawan ng manggagamot na ito. Binalatan ng kalamansi. Yung balat ay inilagay niya sa palad niya. Tuluyan niyang piniga yung katas doon para ihalo sa balat. Bago niya piniga ulit, patulo na sa karne. Dito na lalong naghihihiyaw yung tunog ng wakwak at may mga sanga ng puno sa hindi kalayuan ng nagsisikalasan na kitang-kita ng aking ama na talagang niyuyugyug noon. Nagsisisigaw pa daw yung tatay ko na hindi mag-aasawa si ate. Dahil daw sa bumibisita sa kanya, hindi na niya pag-aasawahin pa si ate noon. Medyo natawa kami sa kwento na ito. So maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, yung karne, matapos patakan ng kalamansi, ayon kay tatay, kitang-kita niya yung kung paano bumula ito na parang pinakuluan kahit walang apoy sa patak ng karne na yon. At pagkatapos ay daig pa nito ang kandila na unti-unting natunaw, umitim, nagkabalahibo, hanggang sa mamuo ito at manigas nun. May mga lumabas na itim na balahibo nun, mga kung ano-anong matulis na para bang mga maliliit na tinik. Dito na rin unti-unting nawala ang amoy at pagkatapos ay sinindihan nila yung tuyong dahon ng saging na yon. Sabi ng manggagamot, sa nagwawalang nilalang sa hindi kalayuan, lumapit ka dito. Tingnan natin kung kaya mo. Kibago-bago mo sa lugar, nakikibisita ka lang. Nagwawala ka pa. Sana ay nanligaw ka na lang bilang tao. Anya. Binuhat ni tatay ang aso namin pabalik sa bahay noon. Takot si tatay kasi baka mabalikan yun eh. Mahal na mahal ni tatay ang aso namin na yon. Pagkabalik ni tatay, mahimbing na yung tulog ni ate. Nung umaga ding yon, nagpasama si tatay sa akin para maghanap ng puno ng makabuhay
tsaka ng bagakay para mapulupot sa may bahay. Pinaamin si ate kung may nanliligaw ba sa kanya sa eskwelahan pero giit ni ate wala daw. Pinatotohanan naman ito ng iba pang kaklase ni ate noon. Dahil sa madalas nilang kasama si ate buong klase hanggang uwian. Dito, palagi na naming sinusundo at hatid si ate. Inuuna naming ihatid ni tatay si ate bago naman ako yung dumating sa eskwelahan. Hindi na ulit nagparamdam ang manliligaw na yon. Takot niya lang, 'di ba? Tsaka baka na-realize niya rin na hindi siya marunong magluto. Tsaring. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa mga giliw natin na tagapakinig. Itong kwento na ito ay karanasan ng aking lolo noong nagsisimula pa lamang silang magkapamilya ng aking lola. Nakatira sila lolo at lola noon sa isang lugar sa Naga na noong kapanahunan, pahirapan daw po talagang makapagbayan-bayan dahil sa limitado o walang masakyan. Buntis si lola noong mga panahon na ito. Si lola, laking mayaman po. Si lolo naman, payak lamang yung pamumuhay pero hindi naman nawawala ng pera o kahit na anong pangangailangan nila. Kahit na laking naga ang lolo ko, hindi mo naman yun malilibot talaga. Tsaka nasa 18 anyos pa lamang si lolo noong mga panahon na yon. Kapag pupunta ka daw sa pamilihan, ayon sa kanya noong mga panahon na ito, abutin ka ng oras sa paglalakad lamang kaya maiging kapag mamili ka, ay sako-sako na ang bibilhin mo o di kaya ay makikisabay ka sa mga babiyahe. Gawa nga ng itong si Lola, laki sa layaw. Noong ipinagbubuntis niya yung tito ko, yung panganay, napakarami nitong gusto. Mga prutas, gulay o kung ano-ano pa. Though, wala namang naging problema dahil hitik sa pananim ang bakura nila. Ang medyo nahihirapan si Lolo ay kapag naghanap ito ng karne. Minsan baka, minsan manok, minsan baboy. Depende yon. Kaya itong si Lolo, napipilitan o walang magawa kundi sundin na lamang si Lola noon. Sumasama kasi ang pakiramdam ng lola ko kapag hindi nabibigay ang hinihingi niya. May mga pagkakataon din na wala sa bahay si lolo. Nagtatrabaho din ito. Noon pa man, hindi na rin naiiba sa aking lolo ang mga aswang-aswang na yan. At dahil sa buntis si lola noon, marami siyang inilalagay na mga pangontra sa may bahay nila. Mga palaspas, mga bagakay na nakasingit sa may pader ng kubo nilang yon. Meron pang mga makabuhay na ipinulupot niya sa mga hagdan. At ultimong ang pintuan, may nakasabit na buntot pagi. Kaya napakakampante din ng lolo ko noon. Isang partikular na araw, eto na naman si Lola. Naghahanap na naman ng karne noon. At ang gusto ay yung sariwang-sariwa pa. Bagong katay umano para lutuin noon. Nagtanong pa noon si Lolo na sana ay sinabi ni Lola ng maaga kasi anong oras na. Mahirap nang makahanap ng mga bagong katay na karne sa palengke noon. Tapos ay maglalakad pa siya, di ba? Halos isang oras din balikan yon. Pero ayun, wala din siyang nagawa. Nagayos na si Lolo. Naglakad na papunta sa palengke noon. Noong una, naghahanap-hanap pa siya ng mga dadaang sasakyan para sana makasabay pero mukhang matumal. Kaya pinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad noon. Hanggang sa hindi kalayuan ay merong nasalubong ang aking lolo. May bitbit itong basket. Isa siyang hindi katandaang babae. Nakatitig lamang ito kay lolo habang ngumingiti noon na para bang plano niya talaga sa simula pa lamang nalapitan itong si lolo noon. Nung nakalapit, ay na nga Sir Seth. Inalok nito si lolo sa dala niya
yun ay karne. Sabi pa ni Lolo noon, aba, swerte gawa ng dito pa lang pala meron siyang makikita na mabibilan. Nagtaka siya siyempre kung bakit doon niya inaalok yun. Bihira ka lamang makakakita ng taong naglalakad noon. Ayon naman sa babaeng ito, nakatira daw siya doon lamang sa kabilang ibayo at kakakatay lamang umano ng isa sa mga alagang baboy nila dahil sa kaarawan ng anak niya. Masyado umanong marami ang karne at hindi nila mauubos kaya naman ipinagbibili niya yung iba noon. Ang balak pa nga daw sana ng babae ay yung sa ibang ibayo niya ito ilalako pero nakita niya umano ang aking lolo na naglalakad at nagbabaka sakali siya. Mainit-init pa umano ang karne noon, Sir Seth. Marunong kumilati si lolo at hindi siya maaaring magkamali. Sariwa at halatang bagong katay pa nga ito noon. Tinanong niya yung babae kung magkano. Nagbigay ito ng presyo ng mas mura sa may palengke dahil wala naman umano silang kapital noon. Kumuha agad ang aking lolo. Todo ngiti umano ang babae na pinagbilhan si lolo noon. At matapos noon, naghiwalay na sila ng landas. Masayang umuwi si lolo. At pagkarating sa bahay nila, inihanda na nito ang mga rikados na lulutuin. Ngayon, ang gusto ng lola ko sa luto ay maasim-asim na may konting tamis nun. Ayaw niya ng maalat. Ayaw niya ng maanghang. Kaya ang ginawa ng butihin kong lolo, binabad niya ito sa pinutol at binalatang tubo. At syempre, walang iba kundi sa kalamansi nun. Ibinabad niya ito at iniwan saglit. Habang ang aking lola naman noong mga panahon na yon, nagtatalop ng bigas bago sa ingin. Maya-maya pa umano, Sir Seth. Nagtaka sila. Sabay silang nakaamoy ng umaalingasaw na kung anong mabaho sa loob ng bahay nila. Ang akala naman ng aking lola, nagluto na si lolo tapos nasunog noon. Ganon din ang lolo ko. Hindi nakapasok si lola kasi nahilo siya sa masangsang na amoy na nanggagaling sa kusina noon. Kaya ang ginawa ng lolo ko, inuna niyang alalayan si lola na lumabas o lumayo saglit para makasagap ng malinis na hangin. Takip ilong ni lolo na sinuong ang loob ng bahay. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng amoy hanggang sa dalhin siya ng amoy na yun sa may kusina, sa may parte kung saan niya inilatag at ibinabad ang karne. Naitakpan niya ito. Sigurado siyang tinakpan niya yun na hindi langawin. Pero nang iangat niya yung takip na yun, Sir Seth, ang kaninang sariwang baboy ay nangingitim na. Ultimong yung dugo-dugo nito ay hindi malaman ni lolo kung pula o dilaw kasi nagkakahalo na ang kulay noon. Tumitibok-tibok din ito. Kaya naisip ni lolo na halukayin dahil baka mamaya ay inuuod na pala ito kung nadikitan man ng langaw yon. Pero nang halukayin ito ni lolo, yung mga parteng tumitibok-tibok ay parang mga pigsa o taghiyawat umano na nagsiputukan nun. At mas pumuga ang mabahong amoy na hindi alam ni lolo kung paano nangyari. Dito na nagsimulang lalong mangitim ang karne na yon. Nagsuka ng nagsuka si lolo sa may lababo. Pigil hininga niyang inangat ang lagayan at itinakbo ito sa pintuan sa likod palayo kay lola. Bago ito itinapon doon sa may bandang niyugan. Alam na ni lolo ang mga ganito. Marami ng kwento tungkol sa mga karneng kapag nalalagyan mo ng kalamansi ay hindi pala karne. Pero para makasigurado sa hinala niya, sinadya ni lolo ang isa sa mga kaanak nilang nanggagamot noon. Dahil sa hindi naniniwala masyado si lola sa mga ganito, dinala na lamang ni lolo ang damit ng lola ko na gamit na. At ayun na nga, pagkapausok pa lamang umano sa damit, ang sabi ng manggagamot, aba,
may gustong lumason sa asawa mo. Gustong malaglag ng maaga ang bata at lalamutakin niya yung namumuo pa lamang na sanggol sa sinapupunan nito. Gigil na gigil umano ito kay Lola. Hindi makalapit. Maganda ang pagkakaharang ni Lolo sa bahay nila. Pinaalalahanan si Lolo noon na wag silang bibili sa mga hindi nila kakilala. Kahit ano pa ang pinagbebenta. Gamit, pagkain, merienda. Basta wag muna hanggang sa lumabas ang bata noon. Hindi na din nakita pa ni Lolo ang karne sa pinagtapunan nito noon. Kaya naman binigyan na lamang siya ng instruction ng manggagamot na maglagay pa ng bulok na itlog sa may gilid ng mga bakod nila. Magsiga at laging balutin ng itim na tela ang misis kapag mag-isa o natutulog sila. Lagi din umanong magtusok ng matalim o ng itak sa gilid ng higaan bago matulog. At dagdagan pa ang buntot pagi sa mga bukasan ng bahay noon. Merong pinahiram ang manggagamot noon kay Lolo na isang aso. Alaga niya yon. Nakatali palagi ito sa loob ng bakuran nila. Kinuha lamang ito ng manggagamot noong 6 na buwan ng sanggol si Tito. Magmula noon, ingat na si Lolo. Hindi na yan nagpapasuyo ng bibilin. Nangihiram talaga ito ng bisikleta sa tuwing kailangan itong pumunta sa may palengke. At ang lagi niyang pinagbibilhan ng karne ay doon na rin siya laging bumibili noon. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Milo. Meron akong 3 kwento tungkol sa epekto ng kalamansi pangontra sa mga aswang. Sana magustuhan niyo. Una, isa ito sa mga kwentong hindi ko makakalimutan na karanasan ng aking nakakatandang kapatid. Dekada 90 ito nangyari. Early 90s. Mga taong hindi pa ako nagawa ng aking mga magulang. Sa madaling salita ay malaki ang agwat ng edad namin ng kuya ko. Unexpected baby kasi ako, Sir Seth. Hindi nila alam na makakabuo pa sila. Sinubukan lang tapos ayon, bali nabuo ako. Nakatira sila noon sa isang lugar sa Negros. Ang aking kuya Tony ay isa sa mga mensahero o delivery guys sa lugar namin. Hindi siya literal na nagtatrabaho sa post office pero 3 beses siya sa isang linggo bumabiyahe. Sabit sa mga sasakyan at barko o bangka at nakakarating sa kabilang mga isla. Yung mga isla na ito, Guimaras, Iloilo at kung saan-saan pa. Bali yung mga may papabili, mga papadalang sulat o papasuyo para makarating sa kanilang mga kaanak sa kabilang ibayo. Yun yung trabaho niya. Kilala si kuya kaya sa kanya pinapasuyo at syempre may bayad ito. Mga sinaunang lalamove o pasabay kumbaga. Isang araw umano nun, habang nasa Bacolod si kuya, may isang matanda na lumapit sa kanya. Meron itong daladalang papel na sa tingin ni kuya, sulat. Nagpakilala naman ito sa kanya at sinabi nga ng matanda na naghahanap siya ng pwedeng magdala ng sulat niya sa kanyang anak sa kabilang isla. Tinanong niya rin si kuya kung kailan niya ito muling makikita sa lugar na yon. Dahil hihintayin niya ito kung sakali mang may reply o may sagot ang kanyang anak na 3 buwan na umanong hindi umuwi. Nangako naman ang aking kuya na ipapadala niya ito. At siguro nasa 2 linggo siya bago ulit bumalik doon sa may isang bayan na yun sa Bacolod, kung nasaan ang matanda. Ayun na, lumayag na ang aking kuya. Madagdag ko lamang, sir, na sumasabay po si kuya sa mga kakilala niyang trabahador din na mga nag-aangkat.
Tumutulong si kuya sa kanila pero at the same time ay bumababa din sa mga lugar na pagdadalhan niya ng mga sulat o kahit anong ipapadala. At humahabol na lamang siya sa sasakyan kung minsan hinahantay naman siya. Kumikita din siya doon kasi parang trabador na extra din kumbaga. Pati mga kasama niya sa pag-aangkat ay may kanya-kanya ding sideline o side hustle kung tawagin. Noong mga panahon na yon, hinuli ni kuya ang sulat na ibinigay ng matanda sa kadahilan ng unang-una, hindi ito sa bayan o sa mga barangay na dinadaanan sa bayan naka-address. Hindi niya rin suki ang matanda at sa pagkakaalam niya sa address na yon, na nasa hiwalay na isla, ay medyo luuban ito. Hinuli niya yon. Bali nung pabalik na sila ng Negros ay nagpaiwan siya doon sa isla na yon. Hindi na rin siya inantay pa ng mga kasama kasi gagastos pa sila kung bababa silang lahat. Meron naman umanong sasakyan ng tricycle pero hanggang main road lamang yon. Ibinaba si kuya sa mismong labas ng baryo at ang sabi pa ng tricycle driver, dumiretso umano siya sa unang pangalawang bahay pagkapasok niya sa baryo na yon. Kilala niya umano yung tao doon. Doon siya magtanong, wag sa iba. Agad naman itong sinunod ng kuya ko. Tao po! Tao po! Tawag ni kuya na siyang rason kung bakit lumabas ang isang nasa 40 anyos na lalaki. Maamoy itong tingnan. Maayos naman siyang sinalubong ng lalaki kasama yung dalawa niyang mababait na aso. Maya-maya pa, lumabas ang isa pang lalaki na tingin ni kuya, kapatid nito. Nagtanong naman si kuya kung saan nga ba nakatira ang hinahanap niya sa sulat na yon. Tinuro naman ito ng lalaking nagngangalang Manny. Nagpasalamat si kuya at humayo na ito sa paglalakad. Tipikal ang mga bahay dito. Isang bahay, tapos dadaan ka sa kalsadang bakante ang lote at mapuno. Tapos bahay ulit. Malalaman mo na lamang kung magkakamag-anak kapag magkakadikit ang tirahan. Binilang naman ni kuya ang mga kabayan at kung anong puno ang palatandaan na yon na ang bahay ng pagdadala niya ng sulat. Pagkatapos ay binigay na niya ang sulat na yon. Nagpasalamat ang lalaki. Nabigla siya at wala siyang maiaabot sa kanyang ina na nagpadala. Kaya ang sabi nito ay sabihin na lamang sa kanyang ina na pasensya na at bibisita siya sa unang linggo sa susunod na buwan. Bago umalis, nakiinom muna si kuya ng tubig noon. Toy, alam mo ba kung paano makakalabas dito sa amin? Tanong daw sa kanya ng lalaki na nagngangalang Ingo. Umuo naman si kuya. Dediretsahin ko lang naman yung daan, di ba nong? Wala naman akong nilikuan eh. Sagot ni kuya. Tumango naman yung lalaking ito. Pagkatapos ang sabi nito, dire-diretso lamang siya. Tatandaan niya umano na wala siyang dapat nalikuan. Matapos noon ay umalis na si kuya. Nagmumuni-muni pa umano si kuya habang naglalakad dahil maganda ang tanawin. Hindi kagaya ng pwesto ng bahay nila sa Negros na may nakatayo na daw noon na isang pwestuhan ng mga sasakyan. Hanggang sa walang ano-ano, nakaamoy siya ng nilulutong pagkain. Napakabango umano yon, ayon kay kuya, na para bang pinaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain. Hinuhula-hulaan pa ni kuya kung ano kaya ang lutong yon. Kasi yung bango nito, may pagkaminudo, mechado, adobo, kaldereta, na kahit anumang isiping ulam ng kuya ko, parang swak na swak yung amoy sa bango nito.
Nung mapatanong na siya sa sarili niya kung saang bahay kaya yon, hindi naman siya nahirapang tanawin ang nag-iisang bahay na napapalibutan ng mga sari-saring puno na umuusok talagang halata mong may niluluto nun. Hindi din alam ni Kuya kung bakit pero talagang napahinto siya noon, Sir Seth. Napatayo lamang siya sa tapat ng kubo na yon. At ayun na nga, lumabas sa pintuan ang dalawang matandang nangingiti-ngiti pa. Hindi sila tulad ng sa ibang kwento nyo na mahinahon tingnan. Sadyang kakaiba daw silang nakabukakang maglakad. Parang komang ubali ang mga payat na kamay. Puting-puti ang buhok at syempre, may pagkamorena ang kulay nila. Wala daw katinag-tinag si Kuya. At ni hindi man lamang siya pumalag nang bigla siyang hinawakan ng dalawang babaeng matanda na yon. At hindi lang papasok sa bakuran ng mga ito, hanggang sa tuluyan nang makapasok sa bahay. Namamanhid daw yung mga paa ni Kuya noon na para siyang lasing at tila ba hindi siya makabitaw sa dalawang matanda na humihila sa kanya. Napaupo naman si Kuya sa mesa nila noon. Pagkatapos noon ay hinanguan agad siya ng pagkain. Sobrang bilis umano ng pangyayari na yon, Sir Seth. Kasi hindi talaga alam ni Kuya kung paano siya sumunod doon sa may loob. Medyo nahimasmasan daw si Kuya matapos siyang tapikin ng isa sa mga yon. Tapos ay hawak-hawak na niya ang kutsara. Unang tinikman ni Kuya yung sabaw. Dahil may init-init pa yung nakikita niyang laman na, kung hindi siya nagkakamali, kaparehas ng karne ng baka. Tapos ay may malaking-laki pang mga buto yon. Nakailang higop si Kuya noon. Natanong niya pa kung wala itong bayad. Umiling naman ang dalawang matanda. Sisinglin daw siya kapag hindi niya naubos yon. Ayon kay Kuya, yung sarap umano ng luto ay nanonood at lasang-lasa niya pa rin habang ikinikwento niya yung karanasan niya na yon. Hindi ito mamantika sa pagkakaalala niya. Gustong-gusto niya umunong talagang tikman ang karne noon. Kasi habang kinakalis niya doon sa buto ay napakalambot. Ang hindi niya maintindihan kung bakit nauna pang lumamig ng konti yung sabaw nito. Hinigop niya yung sabaw kasama ng kanin. Pero laking pasasalamat niya rin dahil bago pa man niya simulang kagatin ang parte ng putahe na yon, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na katok at kalabugan sa may pinto. Mula sa pagngiti ay biglang nag-iba naman ang mood ng dalawang matandang babae na yon, na para bang may umastorbo sa kanila. At galit na galit ang mga ito na nagtanong, "Sino ba yan? May bisita kami!" Sinagot naman ito ng kumakatok, "Yan bang bisita nyo? Binata na nagdala ng sulat dyan kina Ingo. Manang Stella?" Tanong ng boses noon. Siguro nabusesan ng mga matanda ang nagsasalita. Sumagot pa sila na, "Hindi! Hindi!" Pagkasabi daw noon ng matanda ay bigla na lamang may sumipa ng pintuan nila sa likuran. Nagulat sila nang pumasok doon ang kapatid ni Manny, yung nakatira sa ikalawang bahay mula sa bukana. "Walang hiya talaga kayong magkapatid, no? Ang tatandaan nyo na. Kaya maraming natatakot sa lugar natin eh." Wala na daw nagawa ang dalawang matanda kundi magmura na lamang at dinuduro-duro ang kapatid ni Manny noon. Agad daw kinuha nito kay Kuya ang kutsara. Tapos ay pinagbuksan si Manny sa may tapat na pintuan. Pagbukas nito, kasama nito si Ingo, yung anak ng matandang pinagdalhan ng sulat ni Kuya. Hinatak nila si Kuya patayo.
Sigaw pa ng sigaw ang isang matanda na, "Pinakain lang namin. Kayo nga, hindi nyo pinakain eh. Dumaan na sa inyo. Halatang nagugutom na yung tao." Dito na umano itinutok ni Manny ang kamay niya sa pagkain ni Kuya Tony. Pagkatapos ay may piniga siya dito. Pagkapatak pa lamang ng katas ng kalamansi na yan, yung usok at amoy ng pagkain ay bigla na lamang hindi naging kaaya-aya. Ayon pa kay Kuya, ay hindi nga ma-absorb ng ilong niya ang amoy na yon. Ibang-iba sa kaninang amoy habang kinakain niya ito. Hindi kalaunan ay bigla na lamang itong nagsimulang magbula at umapaw ang mamantikang kulay sa pagkain. At doon na rin unti-unting naramdaman ni Kuya na yung mga nahigop niyang sabaw ay bigla na lamang nagsebo sa lalamunan at bibig niya. Dahilan para hindi na niya malunok ng diretso ang laway nito. At kahit pagawin ni Kuya ay ayaw niya sa sobrang pandidiri noon. Nagwala noon si Manny sa loob. Tinapon niya lahat ng pagkain, pati na yung nasa kaldero na mainit-init pa. Inaawat naman siya ng kapatid niya. "Kadiri kayo magkapatid. Pati yung sarili niyong kamag-anak at mga asawa niyo, inulam niyo!" Sigaw ni Manny noon. "Pag may nangyaring hindi maganda dito sa binatang to, babalikan ko kayo. Hindi pa tayo tapos ha. Hahanapin ko yung pinaglibingan niyo sa anak niyo. Tingnan natin kung buo pa yung katawan niya. Kakamatay lang, nawala na kaagad yung katawan." Marami pa sanang sasabihin si Manny noon pero pinigilan na ito ng kapatid niya at Mingo. Kinuha na lamang nila si Kuya. Habang naglalakad nga ang mga ito ay paulit-ulit na tinatanong ni Manny si Kuya kung kaya niya bang isuka yon. Pinipilit naman ito ni Kuya hanggang sa wala nang nagawa si Manny kundi suksukin ang daliri niya sa lalamunan ni Kuya Tony. Na siyang dahilan para talagang malabas niya ang lahat na yon. Ultimong yung tubig na ininom niya kina Ingo, nailabas niya umano. Sumama ang pakiramdam ni Kuya. Hindi niya alam kung dahil ba sa kinain niya o talagang diring-diri siya sa mga nakita sa nangyari sa pagkain na yon. Hindi na naiiba ang mga ganitong kwento at karanasan na naririnig ni Kuya na paikot-ikot lamang sa lugar ng Samar, Negros, Guimaras at Iloilo. Pero ang hindi niya akalain ay ang maranasan mismo ang bagay na yon. Dinala si Kuya sa bahay ni Manny noon at doon ay pinainom siya ng suka na maanghang. Isang tungga lamang noon at pinainom ulit siya ng tubig hanggang sa magsuka ulit ito. Ang ipinagtataka ni Kuya, sabaw pa lamang naman ang natitikman niya doon sa bahay ng dalawang matanda na yon. Pagkatapos ay mga kinain niya naman noong mga nakaraang araw o bago pumunta doon sa isla ay mga isda. Pero bakit ang kalat na nailabas niya? Daig niya pa ang kumain ng corned beef na may mga taba-taba nun. Si Ingo na ang nagsabi na siya na daw ang susundo sa manggagamot. Medyo okay na si Kuya noon. At habang hinihintay nila ang manggagamot ay nagsimula ng magkwento si Manny. Humingi ito ng pasensya pero ayun nga, hindi naman talaga maiiwasan na sa isang baryo o lugar ay may mga kilalang aswang. Ang dalawang yon ay magkapatid. Dalawang matandang bagamat tahimik ay may tinatagong lihim. Kung mapapansin daw ni Kuya Tony, kapag papasok ka pa loob ng baryo nila hanggang sa dulo, hindi mo kaagad mapapansin na merong isang palikong kalsada na
nakapagitan lamang sa mga puno at halaman at mayayabong na damo. Dahil na rin sa pagkakagawa ng maliit na daan na yon. Pero kapag pabalik ka na, ay kapansin-pansin na ito at ang mas malala pa, Sir Seth. Mas tuwid ang daan na yon. At dahil tuwid din ang dinaanan mo papasok ay iisipin mo na ito din ang tuwid na daan mo palabas. Kahit na ang totoo, kung ililihis mo lamang ng konti ang tingin mo sa kaliwang bahay nun, ay nandun ang tunay na kalsada. At dun nga sa paliko na yon, sa kaduluduluhan ay ang nag-iisang bahay ng magkapatid na ito. Kumpirmadong aswang ang mga ito. Literal na mga aswang na noong kapanahunan ay walang takot na ipakita ang kanilang pagkatao at kanyuan. Sila mismo ay pinakikitaan ng mga yan na lumilipad. Nagpapalit anyo o kung ano pa. Pero tahimik lamang ang baryo pero iniiwasan pa rin kasi kung hindi nanlalason o namimigay ng sakit ang magkapatid sa mga dayo. Katulad ng paraan na ginawa nila kay Kuya. Hindi sila nanyayanggaw, Sir Seth. Pero papatayin umano talaga nila kapag nagtataon ng biktima para gawin nilang karne. Napatunayan na to dati pa. Ang hindi nila maintindihan ay kung bakit bumalik pa rin ang magkapatid yan sa lugar nila. Kasi ang nangyari umano nun, medyo bata-bata pa umano si Manny. Takang-taka sila kasi yung tatay ni Manny nun, kumpare ng mga asawa ng dalawang matandang babae na yon. Nung isang araw lamang umano ay napakalakas pa. Tapos wala po talagang mga sakit yun, Sir Seth. Pero noong sumunod na araw ay bigla na lamang nakaratay sa sakit yung isa. Tapos makalipas naman ang ilang araw ay sumunod na sumama ang pakiramdam ng isa pa. Dinalaw nila ito. Namamanhid lamang umano ang mga kamay at paa nila. Pero sa tuwing nagluluto naman ng mga herbal o sopa sa mga asawa nga nila ay nagiging okay sila. Pero sa maiksing panahon lang. Kasi kapag bumabalik ang sakit nila ay para bang unti-unting lumalala. Paakyat ng paakyat ang manhid na nararamdaman nila. Hanggang sa ayon, nauna lang ng 2 araw na namatay ang isa sa kumpare ng tatay ni Manny. At sumunod naman ang isa. Hinanap nila yung bangkay ng naunang namatay, Sir Seth. Pero ang sinabi ng magkapatid, kinuha daw ito ng pamilya at noong tinanong naman sila kung bakit wala sila doon, kung bakit hindi sila bumisita sa lamay o burol, ayaw daw silang tanggapin ng kamag-anak. Doon pa lang, nagduda na yung ibang makakabarangay gawa ng wala namang nakakita sa 2 babae na naglipat ng kung anong katawan papunta sa ibang isla. Dahil kailangan nilang dumaan ng dagat para lamang maipadala o madala ito sa pamilya ng asawa niya. Kaya may naglakas loob na pumalaot para puntahan ng kamag-anak ng unang namatay na yon. Ito naman ay saktong kakamatay lamang din ng asawa ng isa pa sa magkapatid na yon. Doon, napag-alaman ng pumalaot na wala sa kamag-anak ng lalaki ang bangkay. Yan naman napasugod ang mga kaanak nito at hindi nila alam na namatay na pala yon. Hinanap nila yon. May lakas pa ng loob na magtawag ng mga otoridad ang magkapatid na babae pero hindi nila magawang mapaliwanag kung nasaan ang katawan. Tinuturo din nila ang kaanak ng lalaki at pilit sinasabing nasa kanila yon. At sana ay galangin muna nila yung magkapatid gawa ng kakamatay lamang din ang asawa ng isa sa kanila. Natapos ang gulo noong araw na yon. Pero may nagmamanman na pala sa magkapatid na ito. Hanggang sa nagkagulo na naman ng isang gabi. Dahil huling-huli sa akto ang 2 matanda.
Sinilip sila ng isa sa mga nagmamanman at yung katawan umano ng huling namatay na lalaki ay binabali-bali nila at pilit pinagkakasya sa malaking tapayan o jarnon. Dahil sa kailangan pa ng mga tao na pumunta ng bayan para magtawag ng mga otoridad. Sa hindi malamang dahilan ay nakatakas at nawala bigla ang magkapatid na yon. Naiwan ang nag-iisang anak ng isa sa kanila na noon ay bata pa at napag-alaman ng mga tao noon na saksi pala ito sa kababuyan ng magkapatid na aswang. Matapos ang imbestigasyon at maritrib ang balibaling bangkay na yon, ay may nahalukay pa sila na buto ng tao sa likod ng bahay. At ang bata, pinakuha doon sa kaanak ng tatay. Pero ayun nga Sir Seth, makalipas ang mahigit 20 taon ay bumalik ang magkapatid na ito doon. Nagulat na lamang din sila sa pagsulpot ng mga ito. At ang ipinagtataka nila ay kung bakit kasama na ng isa yung anak niyang inabandona nila noon. Doon na rin ulit dumami ang mga kaso ng lasunan. Pero nangyayari naman ito sa ibang baryo kaya doon din nauso yung mga kalamansi, pampiga, bago kumain. May nangyari na rin daw ng katulad kay kuya ng mga dayo, lalo na kapag piyesta pero napipigilan ito ni Manny. At nito ngang nakaraang ilang araw bago dumayo si kuya doon. Nabalitaan nga nilang namatay ang anak ng isa sa magkapatid na ito. Kahit na wala itong sakit at malakas pa. At kung minalas-malas daw Sir Seth ay baka niluto nila ito at natikman ni kuya yung sabaw nun. Ewa. Tinanong naman ni kuya kung bakit hindi nila isuplong sa otoridad. Sinubukan daw nila pero yung kaso ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Para bang wala sa record. Lalo na at nagbago na mga politiko at namamahala doon sa bayan na yon. Ayon sa manggagamot ay muntikan na daw maging biktima si kuya ng mga yon. Baka nangangati na naman sa pagtikim ng laman ng tao. Matapos mabigyan ng lunas, ay may pinauwi lamang itong manggagamot kay kuya. At sinabihan ito na pagkagising sa umaga at bago matulog, uminom ng hilaw na itlog at kapag nakakaramdam ng pagsuka, isuka. At kapag sa isang linggo ay hindi na siya nagsuka ng kakaiba ay pwede na niyang tigilan yon. Bagay na ginawa naman ni kuya. Isang araw lamang daw siyang nagsuka ng maitim pagkatapos nun ay wala na. Hinatid nila si kuya sa pantalan. At talagang matapos noon ay hindi na tumanggap si kuya ng mga serbisyo doon sa isla na yon. Wala na rin siyang balita sa nangyari doon sa baryo o kung anong aksyon ang ginawa ng otoridad. Dahil ultimo ang matandang nagbigay sa kanya ng sulat para ipadala kay Ingo ay hindi na sumipot doon sa tinatambayan ni kuya. Pero magmula noon ay may dala-dala na sa bulsa si kuya ng kalamansi. Nagtanim din ito ng 3 puno ng kalamansi na palaging hitik sa bunga. Hanggang dito na lamang Sir Seth. At isa pa lamang yan sa 3 kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo Sir Seth. Ako po ulit si Milo. Ito ang ikalawang karanasang ibabahagi ko patungkol sa karanasan ng mga kakilala ko sa kalamansi. Kung noong una ay karanasan ng aking kuya Tony sa kamay ng magkapatid na aswang, itong ikalawang bahagi naman ay karanasan ng pinsan ng aming ina. Natawagin na lamang nating Uncle Bobet. Si Uncle Bobet ay laking Maynila. Mas matanda ito kay nanay pero kababata ito ng aking ama.
Naging tulay din si Uncle Bobet para makaporma ang aking tatay kay nanay nun. Kaya medyo close silang tatlo. Subali ito na. Gawa nga ng si Uncle Bobet ay 12 taong gulang pa lamang, nasa Maynila na dinala at pinalaki. Pabaka-bakasyon na lamang siya sa may lugar namin nun. Noong mga panahon na ito ay hindi pa mag-asawa o magkasintahan ng mga magulang ko. Isang bakasyon ay umuwi si Uncle Bobet kasama ang kanyang ama. Siyempre, unang-una na sumalubong sa kanya ay ang kababata niyang si tatay. Nagiging tour guide niya kasi ito kapag umuwi ito. Kadalasan din, isa sa mga rason kung bakit gustong-gusto na umuwi ni Uncle Bobet ay dahil sa sunod-sunod na kapistahan na nangyayari sa mga baryo. Partikular na ang mga lugar na meron silang kamag-anak. At syempre, merong kaanak din ang kanyang kababatang si tatay nun. Araw-araw halos busog. Araw-araw halos may kainan, may tunggaan. Nagbibisikleta lamang daw ang dalawa para makarating doon. At swerte na lamang kapag sumasabay sila sa ama ni Uncle Bobet kapag may kumpare ito na nagdadala ng auto o hindi kaya yung owner type jeep lang. Isang araw noon, sa isang piyestahan ay nakita ni Uncle Bobet ang isa sa mga kakilala niya sa Maynila, si Mark. Nagbabakasyon pala ito doon gawa ng yung kapatid niya ay nakapangasawa ng taga Negros. Nagkausap sila at matapos mag-inuman, niyaya nito si Uncle na sa susunod naman daw na araw ay may pupunta nitong piyestahan sa isa pang barangay. At kung gusto ngang sumama ng aking Uncle Bobet para kumain doon at makipagsayawan. Balita daw kasi nito ni Mark na maraming magagandang babae sa barangay na yon. Baka daw swerte at makapangasawa din siya ng taga roon. Para na rin na hindi siya ganun kamalayo sa kapatid niya. Hindi naman din nagdalawang isip na sumama si Uncle Bobet pero sa pagkakataon na ito ay hindi nakasama ang aking ama. Ito naman kasing kadikit ng piyesta na ito ay kapiestahan na din mismo ng lugar kung saan ang lolo at lola ni tatay. Subali pagkatapos ng piyestahan na ito kung saan nagkita sila Uncle Bobet at ang kaibigan niya, ay dederecho na ang aking ama doon sa kanyang lolo at lola para naman tumulong sa handaan. Bagamat imbitado si Kuya Bobet doon, ay naisipan niyang unahin muna ang kapiyastahan na yaya ng kanyang kaibigan. Dahil sa minsanan lamang din ito mangyari at sa ulo niya naman ang papunta sa lolo at lola nila tatay kung sakaling hahabol ito. Kumbaga yung araw kasi sirsat ng kapiyastahan doon sa pupuntahan nila ng kaibigan niya ay bisperas naman doon sa lugar ng lolo at lola ni tatay. Nagpaalam naman ito kay tatay. Tinanong ni tatay kung saang barangay. Yun lamang ay hindi alam ni Uncle Bobet. Hindi nabanggit ng kaibigan kasi susunduin naman siya umano. Wala naman ding nagawa ang aking ama noong mga panahon na yun kasi nag-i-enjoy naman si Uncle. Araw ng piyesta ng lugar na ito. Maaga pa lamang ay sinundo na si Uncle Bobet ng kanyang kaibigan sakay ng motorsiklo. Meron itong kasama na mga kaanak ng asawa ng kanyang kapatid. Dumating sila doon at agad namang nakapagpalagayang loob ni Uncle Bebot ang mga tao. Kumain sila ng tanghalian at pagkatapos ay saglit na nanood ng mga palaro. Pagkatapos manood ay nagperya pa si Uncle Bobet. Tapos ay bumalik na rin sa kaibigan niya at nag-inuman na muna sila noon. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang kaibigan ni Uncle na si Mark. At pagkatapos ay agad itong nilapitan. Tinitigan muna ang mga kasama nila bago hinatak si Uncle at sinabing, "Pre, huwag mong sabihin sa mga kasama natin ha. May nakilala akong chicks. Pupunta daw ako sa kanila mamaya. Dun sa kabilang tulay. Makikikain lang. Marami daw siyang luto. Siya daw magsaserve." Dagdag pa ni Mark,
Single umano yung dalaga at kaka-18 taong gulang pa lamang umano nito. E di si Uncle medyo sinabihan itong si Mark na magdahan-dahan kasi magti-30 anyos na siya noon. Baka mamaya mabubog siya doon ng kaanak kasi alam mo na, silang dalawa lamang ng kapatid niya yung dayo doon. Ang sabi naman itong kaibigan niya, hindi daw. Mabait umano yung tatay, relihiyoso. Ganon. Tumango na lamang si Uncle noon dahil sa hindi naman siya niyaya ni Mark ay hindi na siya nag-atubili pang sumama. Lalo na nung sinabi ni Mark na bantayan na lamang umano ang motor niya at magliwaliw na lamang doon ang uncle ko. Which is yun naman yung ginawa niya. Mga bandang 4:00 nga nang bigla na lamang nawala si Mark noon. Si Uncle naman ay patuloy pa rin sa pag-inom dahil talagang hindi nauubos ang alak sa dami noon. Ang kagandahan lamang ay hindi talaga ito basta-basta nalalasing. Konting ihi lamang wala na agad ang amats niya. Maya-maya pa umano, pasado 6:00 nang simulan ng hanapin kay Uncle Bobet, etong kaibigan niya. Napansin nga din ni Uncle na 2 oras na pala itong hindi bumabalik. Mag-aayos na daw kasi ang lahat noon sa bahay kung saan sila Uncle para magpunta ng plaza at manood ng mga patimpalak na nangyayari sa gabi. At syempre, sasayaw-sayaw na rin. Dahil sa ayaw namang magsinungaling ni Uncle Bobet ay sinabi nito kung nasaan nga si Mark noon. Nang marinig nila ang sinabi ni Uncle na nasa kabilang tulay, dali-dali umano siyang hinatak ng mga kaanak ng asawa ng kapatid ni Mark. Bali, wala noon yung kapatid ni Mark tsaka itong asawa niya gawa ng meron atang pinuntahan. Pumasok sila sa loob at paulit-ulit pa na tinanong si Uncle kung totoo ba at bakit. Ikinuwento naman ni Uncle Bobet ang nakilalang babae ni Mark noon. At siya ngang tunay, Sir Seth. Naniwala sila kay Uncle at sabay-sabay pa silang nagbulungan habang sinasabi ang pangalang Dina. Dali-daling nagsukbit ang 4 na kalalakihan ng kani-kanilang mga itak na para bang may pupuntahang gyera. At yung isa dito na kaidaran nila Uncle Bobet ay inakbayan daw si Uncle at nakangiti pang sinabing, "Gusto mong makakita ng aswang, pre? Sama ka." Dala na rin siguro ng may amats ay hindi na din naisip ni Uncle yung tungkol sa aswang-aswang na yan. Bagkus ay mas naisip niya pa ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Iba umano ang tulay na na-imagine ni Uncle Bobet noon. Akala niya hanging bridge o di kaya ay malapad tapos may mga kabahayan sa kabila. Yun pala, tulay lamang ito na gawa lamang ata sa 3 kawayan. Isang tao lamang ang kasya tapos hindi pa pwede yung magkasalubong. Binaybay nila yon hanggang sa makarating sa kabilang tulay. At pagkarating doon, Sir Seth, pinayuko si Uncle. Nasa likuran lamang umano siya hanggang sa makarating sila sa nag-iisang bahay na nasa gitna ng gubat. Dahan-dahan nilang pinalibutan ng lugar. Walang maski sinong bisita ang naroroon. Bagamat alam mong may tao sa loob, may tunog ng kutsara at may usok na may nagluluto. Nung marinig nila ang boses ni Mark na tumatawa pa at sinasabing, "Ang sarap naman ito, Dina." Tuloy-tuloy na naglakad ang pinakamatanda sa pangkat. Sinenyasan ng ibang kasama na manatili na lamang muna kung nasaan sila. Ayon dito sa kaanak ni Mark, pumatok daw siya at saglit na nagkaroon ng katahimikan ng loob ng bahay. Nang walang sumagot, bigla itong nagsalita ng, "Dina, ako ito si Manong Romulo. Kinuha mo ata yung bisita ko nang hindi ko alam, ah."
Doon na daw binuksan ni Dina ang pintuan. At Sir Seth, gulat na gulat si Uncle Bobet nang makita niyang si Dina ay hindi isang dalaga, kundi matandang babae na kulubot na ang balat at puti na ang buhok. Bata-bata lamang konti doon sa Manong Romulo. Napabulong na naman ang kasama niya na kaidara nito at sinabing, "Kita mo na? Nakita ni Manong Mark iba sa totoong itsura ng matandang aswang na yan." Bulong pa lamang yun, Sir Seth. Pero bigla na lamang umanong lumingon ang matanda sa kanila mula sa kinatatayuan nito sa pintuan, patingin doon sa pwesto nila sa malayo. Nagalit ito at pasigaw-sigaw ito ng, "Aswang, dahan-dahanin mo yung mga sinasabi mo. Magpasalamat kayong magkakamag-anak at kilala kayo sa barangay." Galit na pasigaw ni Dina. "Huwag mo nang ibahin ang usapan, Dina. Ilabas mo yung sa amin. Kukuha-kuha ka ng dayo, hindi ka nangingilala. Baka pugutan kita ng ulo dito." Nanggigigil si Dina noon na sumagot na, "Pinakain ko lang yan, Romulo. Inimbita ko lang ito kasi wala akong bisita." Papasok na sana si Romulo nang hinarangan ito ni Dina. Sa laking tao ng lalaki ay nagawa siyang pigilan ng matanda, na siya namang dahilan kung bakit tumayo pa ang iba at pumunta na doon. Nagsisisigaw na ang matanda na galit at dahil nga sa hindi sila makadaan sa may harapang pintuan, binuksan nila ang bintana. At doon ay nakita nila si Mark na tulalanon. Nakatingin na para bang inosente at walang alam na may nangyayari ng gulo. Habang nakaupo ito sa may lamesa at kumakain ng inihaing handa ni Dina, napamura na noon ang isa sa kanila. Pumasok ang dalawa pa nilang kasama at nang akmang kukunin na nila si Mark, Sir Seth, bigla na lamang umanong may bumagsak sa may mismong taas ng lamesang yon. Nakadapa ito na animoy gagamba. At yun ay walang iba kundi si Dina. Samantalang nagulat naman si Romulo kung paano itong nakapunta doon nang ganun kabilis. Samantalang ilang segundo lamang ang nakalipas ay nakikipagbuno silang dalawa. Sa pagkakataon na ito ay ginapos nila si Dina at nagawa nilang hatakin si Mark palayo. Yung isa sa kanila ay inilipat ang pagkain kinakain ni Mark sa may supot bago sila umalis nun. Sigaw ng sigaw si Dina ng, "Nasaan ba ang langis ko? Mga pakialamero kayo! Humanda kayo sa akin!" Dali-dali naman silang tumakbo. Dahan-dahan silang tumawid sa tulay. Pinauna si Uncle Bobet. Kasunod ang isang kaidara nila habang akay-akay nilang dalawa si Mark. At ang iba ay sumunod pa. Nasa kalagitnaan na sila ng tulay nang bigla na lamang umano itong yumugyog ng walang dahilan. Kumapit sila ng mahigpit nun, hanggang sa ang dulo ng tulay kung saan sila galing ay biglang may sumulpot na lamang na isang malaking baboy ramo na nilalakad din ang maliit na tulay na yon. At tila ba sinasadya nito ang paugain yung tulay. Gayunpaman ay hindi natinag ang mga kalalakihan na ito. Nilabas na ni Romulo ang itak niya at tinutok sa baboy na yon. Binalaan na niya ito na tatapyasin o iitakin niya kung sakaling lalapit. At bawat hakbang nila ay hinahataw ni Romulo ang kanyang itak sa kawayan na parang inaabot ang baboy na siyang dahilan kung bakit hindi ito makalapit. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang umanong nawala ang baboy sa kalagitnaan ng tulay. At pagkatapos nun, narinig nila ito sa may ilalim ng tulay sa may ilog na tumatawid ito doon
ng napakabilis. Dali-dali silang tumakbo para makarating sa may kabilang pangpang. Halos patalon na umano ang takbo ni Uncle Boyet nun, at tila lasing si Mark na kahit anong hatak nila o bangga sa kawayan ay wala itong pakialam. Sinuwerte namang nauna sila sa kabilang pangpang, at sa inis ni Romulo ay hindi ito nagdalawang isip na bumaba ng saglit sa ilalim ng tulay para habulin at pagtatagain ng baboy, pero dali-dali naman itong huminto. Nagdalawang isip at tumakbo ang baboy Ramos sa kabilang pangpang at tumitig na lamang sa kanila habang papalayo ang mga ito. "Manong, si Mark namumutla." Nakita umano nila yung itsura ni Mark noong nasa may poste na sila ng ilaw. Sinabi ng kanilang manong Romulo na idiretso nila sa isang lalaking nagngangalang Itay Basyon. Manggagamot ito. Dumaan sila sa mga shortcut noon para na rin hindi mapansin ng maraming tao ang nangyayari. Mahirap na. Gawa ng kapag magkagulo ay masisira talaga ang kapiyastahan. Binaybay nila ang papunta doon sa bahay ng manggagamot na nakatira lamang sa likod ng simbahan. May mga ibang tao silang nakakasalubong, pero sinasabi na lamang nilang lasing si Mark noon. Nang makarating sila sa madamong bahay ng matanda, aba, wala ito, Sir Seth. Marahil ay nakiosyoso sa may baylihan o sayawan. Nagiinom din kasi ito kaya baka sumayaw. At ay nga, sayaw ito ng sayaw doon na sinundo ni Romulo. Dahil sa hindi sila magkaintindihan ay kailangan pang hatakin ni Romulo ang matanda sa tabi. At nang malayo na sa ingay ay sinabi nito ang problema nun. Dali-dali namang tumakbo ang matandang manggagamot sa bahay nito at inutusan si Romulo na humanap ng kalamansi na siyang sinunod naman ng lalaki. Dumating ang matanda dun sa bahay at pagkakita kay Mark, agad nitong binanggit ang pangalan ni Dina. Si Dina na naman to. Hindi na nagbago ang estilo ng matandang hukluban na yon. Pakiramdam niya ata, makakabingbit siya ng binata eh. Pinahiga nila si Mark sa loob ng bahay. Samantalang si Mark naman ay paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Dina. "Aray po, iho yung itsura ng Dina na nakikita nito. Malayong malayo sa totoong itsura ng matanda. Diyos ko po, kakainin ka nun kung hindi ka pa nakuha." Matapos masayihin o hilutin ng kamay, paa at ulo ni Mark, ay saka naman ito minasahi ang sikmura na siyang dahilan para magsuka ng magsuka ang lalaki. Pero hindi pa rin nagbabago ang mukha nito na putlang-putla at tulala. Nang makarating si Romulo, kasama na nito yung kapatid ni Mark. May dalang kalamansi at hiniwa ito ni Itay Basyon. Piniga at kiniskis sa dila ni Mark. Nang malunok ito ni Mark, ay dito na niya nailabas ang lahat. Na sa pagkakapaliwanag ni Uncle Bobet ay kagayang-kagaya sa mga pagkakapaliwanag sa ibang may karanasan na tungkol sa ganito. Yung suka na yon, mabaho, maitim, may laman-laman, at nanlilimahid na inilabas ni Mark na para siyang kumain ng bulok na pusit ng iluwa niya ito. Ayon dito ay sisirain ito ang pangbulag at dasal na nilagay ng Dina sa kinain ni Mark para malabas ang tunay na anyo ng kinain niya. Dagli-dagli naman tiningnan ng isa pa sa kanila ang ibinalot sa supot na ulam na kinuha nila doon. At kung ano ang itsura ng kulay ng inilabas ni Mark sa tiyan, ay ganun na din ang itsura ng karne na ito. Bumubula-bula pa at tila may kung anong buong likido sa may taas ng bagay na yon. Nagpalipas sila ng gabi sa may bahay ni Itay Basyon. Samantalang ang iba ay umuwi muna para ipaalam sa mga kaanak ang nangyari
Pinayuhan naman sila ni Itay Basyon na wag nang papuntahin ng ibang kaanak at uuwi naman daw si Mark. Maayos siyang uuwi sa susunod na araw. Habang si Mark, Itay Basyon, Uncle Bobet at ang kapatid nito ni Mark ang naroroon, naririnig daw nila yung tiktik. Mga bandang 11:00 na noon at tapos na ang kasiyahan sa plaza. Sinabi naman ng matanda na hindi ito makakalapit, bagamat ay hindi pa rin nawawala ang pagkatakam nitong si Dina kay Mark noon. Parang kumbaga, ang dating niyan, Sir Seth, maihahambing mo na bumili o nagluto ka ng paborito mong pagkain. Tapos nasa harap mo na pero naudlot pa kasi tinangay ng iba. Gusto mong bawiin kumbaga, kasi halos abot kamay mo na ang kaso, hindi mo magawa. Nagsalita pa lamang umano si Itay Basyon na, "Teka, lalabas muna ako at kakausapin ko At pagkatayo nito, isang pagaspas umano yung narinig niya at isang malakas na mura habang papalayo ang paglipad nun. Dinig na dinig daw talaga ni Uncle Bobet ang malutong na mura ng isang babae mula sa labas bago niya marinig ang pagaspasan at bigla na lamang ito nawala. Tawang-tawa sila. Buong magdamag silang gising at nakikipag-usap lamang kay Itay Basyon. Iginiit ni Itay Basyon ang halaga ng mga pangontra sa aswang, katulad ng mga buntot pagi, lalong-lalo na umano ang mga bawang at tuya at kalamansi na siyang nakakasira ng mga pambulag ng mga aswang. Magtutuos daw sila ni Dina. Pupuntahan niya ito at yayayain umanong magkape. Bandang 5:00 nang magising si Mark. Humingi ito ng kape at takot na. Napanaginipan niya umano ang isang matandang hukluban na hinahabol siya at ipinaliwanag naman ni Itay Basyon na yun yung Dina. Yun yung gusto niyang angkinin at gusto din siyang angkinin. Sa pagsikat ng araw ay umalis na rin si Uncle Bobet at hindi nagpaiwan si Mark doon sa barangay na yun. Bagamat nahiwalay man sa kapatid ay doon pansamantalang natulog si Mark sa bahay nila Uncle Bobet hanggang sa umalis ito. Natakot na ito. Yung mga natirang piyesta na pinuntahan pa nila Uncle Bobet matapos yon kasama si tatay. Hindi na sumama si Mark pero ang ikinatuwaan nila ay nagpahiram ito ng motor na hiniram lang din naman ni Bobet doon sa kapatid niya. Muling nagkita si Uncle at si Mark sa Maynila. Makalipas ang ilang buwan. Nagkamustahan. Okay na si Mark noon. Pero ang nakakatawa, parehas na silang palaging may dalang kalamansi. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Milo. Sa ikatlo at panghuli kong kwento, ay karanasan naman ng aking butihing ninong. Siyempre noong binata pa lamang din siya noon. O padalaga pa lang. Pusong babae po kasi si Ninong o Ninang. Basta, tawagin na lamang natin siyang Alex para unisex. Si Alex ay merong kapatid na si Ana. Siya naman ang matandang kapatid nito at dito na rin natuto si Alex ayon sa kanya kung paano siya nakasigurado na isa siyang pusong babae. Nasa 12 taong gulang si Ninong noon nang dumating sa kanilang tahanan, si Nanay Veronica. Si Nanay Veronica ang magsisilbing katuwang nila sa bahay sa kadahilan ng may mga araw na wala ang kanilang mga magulang. Kaya din kasi kinuha nila tatay at nanay si Ninong dahil sa bukod sa mabait ito ay naging boss ni tatay sa maraming trabaho sa negosyo at siya mismo ang nag-alok ng malaking ambag sa kasal ng aking mga magulang. Kaya yon, may pagkakataon na naiiwan silang magkapatid kaya naman naganap ang kanilang mga magulang ng katuwang noon.
2 hanggang sa 3 beses sa isang linggo kung magpunta doon si Nanay Veronica. Mabait naman ito, mainam makisama, at masarap magluto ng pagkain. Kuminsan ay nagdadala pa ito ng mga gulay na pananim kila Ninong, at yun ang niluluto niya para ulamin nila. Mainam daw kasi ang gulay sa mga bata ayon kay Nanay Veronica. At dagdag pa ni Ninong, si Nanay Veronica din ang medyo nakaramdam noon sa pagiging tunay na kasarian ni Ninong. Kaya talagang nakapalagay ang loob niya ito. Ang kapatid ni Ninong Alex na si Tita Ana ay madalas namumuyat sa gabi o inaabot madalas na madaling araw sa kakabasa ng mga nauusong pocketbooks. Ito lamang kasi ang oras niya noon dahil pinagbabawalan siya ng kanyang mga magulang na magbasa ng mga ganon sa umaga. Dahil sa ang iba sa mga istorya ay medyo may kalaswaan. Subali isang madaling araw noon, habang nakadapa siya sa mahigaan sa kwarto niya, nagbabasa. Narinig niya ang alagang aso nila na parang umiiyak. Para bang nakakita ito ng pamilyar na tao at excited ito na lumapit sa taong yon. Kasabay nun ay yung mga yabag na paikot-ikot sa bahay. Pinakiramdaman ito ni Tita Ana kung sino. Ang pagkakaalam niya kasi ay tulog pa naman ang mga magulang niya dahil kung gising man ay makikita niya ang pagbukas ng ilaw sa may sala nila. Hanggang sa nawala na ang yabag at nawala din ang iyak ng aso nila noon. Pagkatapos noon, meron siyang narinig na mga kahulan at alulungan ng aso sa hindi kalayuan. Na tila may dumaang kung sino na hindi kilala ng mga asong yon. Hanggang sa tuluyan na itong mawala. Dinalaw ng antok si Tita Ana at nagdesisyon ng umidlip. Mga bandang 4:00 naman nang muli siyang magising. Dahil sa bigla namang nanggagalaiti sa kahol ang alaga nilang aso. Kasabay noon ay may kumakaluskos sa kawayanan sa likod bahay nila. Na pag-aari din nila ang kawayan na yon. Andun kasi nakapwesto banda ang kwarto niya. Pinilit naman niyang silipin ito gamit ang bintana pero hindi niya mahagip yung bandang yun ng kawayan. Kaya hinayaan niya na lamang ulit ito. Humiga na naman siya. At dito ay narinig niya ulit ang mga yapak. At ang kahol ng aso nila ay napalitan ng manakanakang pag-iyak. Katulad kanina. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng bahay nila at narinig niyang nagsalita ang kanyang mama na, "O Nanay Veronica, napaaga ka ata." Dagdag pa ng mama nila noong kinikwento niya ito. Takang-taka sila kung bakit may kumatok sa pintuan nila. At pagbukas ay naroroon na sa kanilang balkonahe si Nanay Veronica. Gayong ang pagkakaalam niya ay nakakandado ang kanilang tarangkahan noon. Ang sabi naman ni Nanay Veronica ay nakalimutan nga atang ilak yun kaya naman pumasok siya. At siya na lamang ang nagkadena at naglak pabalik. At dagdag pa ni Nanay Veronica, hinatid daw kasi siya ng kanyang mister. Napupunta ng bayan kaya napadaan na lamang siya doon sa bahay nila Ninong. Dapat ay mga bandang 6 o 7 pa ang inaasahang pagdating ni Nanay pero dahil napaaga ay wala din naman nang nagawa ang mama ni Ninong. Nakatago daw sa kasuotan nito ang kanyang mga palad at nagpaalam sa mama ni Ninong kung pwede ba itong dumiretso muna sa likod ng bahay para maghugas. Maayos naman na umuo yung mama ni Ninong nun. Madagdag ko lamang Sir Sat na ang poso nila ay may bubong at nakadugtong na mismo sa loob ng bahay noon. Kaya talagang kailangan mong pumasok sa loob o hindi kaya ay dumaan sa likod na pintuan bago ka makarating. Merong napansin ang nanay ni Ninong matapos maghugas ni Nanay Veronica. May mga
Bala-balahibo pa umano ng manok doon sa pinaghugasan ng matandang to. Alam niyo yung balahibo na maliliit o may iksi. Yung mga ganong balahibo ng manok, hindi yung mahaba. Hinayaan na lamang din ito nila sa kadahilan ng baka lamang din nagpakain o nagpatuka muna ito ng manuka nila sa kanilang bahay bago umalis, diba? Hindi naman nila alam. Yun ang unang kakaibang nangyari na hindi din naman kahina-hinala, pero sadyang nakapagtataka. At ito pa, kinaumagahan din na yun. Nabalitaan din kaagad nila Ninong na yung bahay sa kanto na merong manukan. 3 daw sa alaga nitong mga manok na broiler nawawala. Bukod sa mga balahibo at mga patak na lamang ng dugo ang natitira, ay sinira din ng may gawa noon ang parte ng kulungan kung saan nakakulong ang mga ito. Pinagkasya lamang umano yung kamay sa sinirang kulungan para maabot ang mga manok doon. Niwala daw silang narinig na ingay maliban sa kahulan ng mga aso. At saka isa pa, para umanong pinatay yung manok doon pa lang. So kung nanakawin lamang yan, bakit hindi pa iniwang buhay? Makalipas ang ilang araw ay napapansin na nila ang palaging maagang pagdating ni Nanay Veronica. Hindi naman din umaangal ang mga magulang nila kasi marami nang nagagawa si Nanay Veronica. Parang bago pa sila umalis sa umaga, ay halos natapos na ni Nanay Veronica ang mga gawain nito. Hindi naman ito umuwi agad kahit pa sabihin ng mag-asawa na pwede naman siyang mag-half day pagkatapos na. Kayang-kaya naman ng mga bata ang sila na lang dyan hanggang maghapon. Pero ang ginagawa na lamang daw nito, kapag tapos na at wala nang ginagawa ay nagliliwaliw ito. Naglalakad-lakad sa barangay nila Ninong at kadalasan ay tumatambay sa may tindahan at kausap ang nagbabantay doon. Babalik na lamang ito kapag malapit na itong umuwi. Ibibigay ni Tita Ana ang sahod niya at magpapaalam na ito bago pa tuluyang mawala ang araw sa langit. Hanggang sa isang araw, sa hindi malamang dahilan, ay hindi nakapasok si Nanay Veronica. Tinanghali pa ng alis sa mga magulang ni Ninong para lamang kung sakaling dumating ito. Pero nang wala na talaga ay nagpabilin na lamang ito kay Tita Ana ng mga papagawa kay Nanay Veronica at iniwan sa kanya ang dapat ay sahod nito. Sumunod na araw na dapat ay naroroon si Nanay Veronica. Hindi na naman ito sumipot. Dito na nagpasyang puntahan ng mga magulang ni Ninong ang tirahan ni Nanay Veronica. Base na rin sa pagkakaturo ng isa sa mga kumare nito na nagrekomenda din sa matandang yon. Pero walang tao sa bahay nila noong mga panahon na yon. At ang malala ay tila ba dinaanan ng bagyo ang bahay dahil sa sira-sira ang ibang parte ng bakod at parang binaklas ang pintuan. Sadyang naawa naman ang mga magulang nila Ninong dahil sa baka ganon kahikaw sa matanda. Nagtanong-tanong sila sa mga taga roon. Pero tanging ismid lamang ang natatanggap nila at parang pagalit pa kung tanungin sila kung kaano-ano nila ang matandang yon. Sinabi naman nila na nangangamuhan niya ito at pinagsabihan sila ng isang matanda doon na mas maiging kung maghanap na lamang sila ng bagong katuwang sa bahay. Huwag umano nilang pagkatiwalaan si Nanay Veronica dahil may hindi magandang lihim na tinatago ang matandang yon. Dahil hindi ganap na tsismosa ang nanay ni Ninong at talagang napadaan lamang sila at hindi din nila gusto ang mga tingin ng tao sa paligid nila. Umalis na sila. 2 araw pa ang lumipas. Kung kailan walang lakad ang mga magulang nila Ninong ay saka sumulpot si Nanay Veronica. Isang hapon. Nakatakip ang bibig nito o ang parte ng mukha nito ng panyo. At sinabi nito na nagkasakit umano siya ng ilang araw.
Ang sagot niya din sa kung bakit wala siya doon sa lugar nila ay dahil sa dun muna ito nagpapagaling sa bahay ng kanyang ina. At baka matagalan pa ito gawa ng medyo malalim daw o hindi maganda ang lagay ng bibig niya noon. Pautal-utal at tila ba hirap din itong magsalita. Humingi ito ng patawad at dahil sa natatakot ang mga magulang ni Tito na baka nakakahawang sakit ang dala nito, ay binigyan nila ito ng karampatang pera para magpagamot at pinauwi na para makapagpahinga. Inoferan pa ito na ihatid pero wala, ayaw niya. Pansin din nilang paika-ika ito at nagmamadaling naglakad palabas ng kanilang barangay. Hindi nagtagal, nabulgar din ang tunay na pagkatao ng matanda. Dahil makalipas lamang ang isang araw ay kinaumagahan din yon. Matapos magpakita ni Nanay Veronica kila Ninong ay dumating naman ang kumari niyang nagreto sa kanya sa matandang yon. Tinanong nito kung napapadaan o nagtatrabaho pa daw ba si Nanay Veronica sa kanila. At sinabi naman ng mga magulang ni Ninong na wala na at kung bakit ito hindi muna nagtatrabaho noon. Ang sinagot ng kanyang kumare ay wag na nila itong patuloyin sa bahay nila. Wag na wag. Isang malaking pagkakamali umano yung pagreto niya sa matandang yon, dahil wala din naman siyang kaalam-alam. At nang magtanong sila ng bakit, ang unang tanong sa kanila ng kumare niya, "Nakita niyo ba yung namamaga niyang bibig o yung dila?" Siyempre, hindi ba nakatakip nun? Ilang gabi na umano ang lumipas nang may mangyari sa isa sa mga kaklase ni Ninong sa eskwela. Sa kabilang barangay lamang ito nakatira at napagtanto din ni Ninong na oo nga no, absent pala ito ng mga ilang araw na pero wala siyang balita kung napano. At ganito ang nangyari noon. Etong kaklase niya na ito, sumama pala ito sa kaibigan niya isang araw sa lugar kung saan nakatira si Nanay Veronica. Etong bata na kaklase ni Ninong na nagngangalang Glenn ay napadaan sa bahay ng matanda noong pauwi na ito. Mag-isa lamang itong umuwi. Tinawag umano siya ni Nanay Veronica at pagkatapos ay binigyan niya ito ng lutong suman. Nakabalot pa daw ito sa may dahon ng niyog at dahil sa natakam ang bata ay tinanggap niya ang pagkain. Hindi din umano niya mapaliwanag kung bakit niya tinanggap yon. Pero ang alam lamang niya ay talagang gusto niyang kainin habang naglalakad ito. Matapos makapagpaalam kay Nanay Veronica, ay naglakad na ito habang dahan-dahang binabalatan yung suman. Unti-unting kinakagat hanggang sa maubos yon. Naglakad lamang siya ng naglakad. Base sa kalsada at daan ng kanyang natatandaan pa uwi. Hanggang sa napansin niyang magtatakip silim na pero bakit tila hindi pa rin niya natunto ng kalsada palabas ng lugar na yon. At ang mas malala pa, habang tumatagal ay tila nawawalan na ng kabahayan at tanging mga kapunuan na lamang ang nakikita niya. Sinubukan niyang lumingon sa likod baka sakaling naliligaw lamang siya pero laking gulat at pagtataka niya nang makitang ilang metro mula sa kinatatayuan niya ay naroroon si Nanay Veronica. Nakatayo, nakangiti. At ang sabi sa kanya ay maglakad lamang ito ng maglakad hanggang sa makauwi na. Yung para bang sinusundan lamang siya, Sir Seth. Tingin nila Ninong noon ay pinaglaruan lamang ng babae ang bata. Pinalakad ng matagal at sinasamyu siguro yung amoy nito. Pero ano nga ba yung hinihintay niya, di ba? Kumbaga, kung aswang talaga siya, bakit hindi niya na lamang dambahin ang batang yon? Pero may naisip silang eksplanasyon patungkol doon. Habang naglalakad ng patuloy ang batang si Glenn,
ay napapansin niyang sinasabayan na rin siya ni Nanay Veronica. Nakampante naman umano ang bata at ang dami ng tanong ni Nanay Veronica noon. Kesyo pwede daw ba niyang tingnan kung gaano katangkad si Glenn? Kung gaano kalapad? Para bang sinusukat niya? Hanggang sa maya-maya pa nga ay natuntun na ng bata ang daan pa uwi at bigla na lamang nawala ang matanda. Napalo pa nga daw si Glenn ng mga magulang dahil ilang oras na itong hindi umuwi kahit na ang tingin naman ni Glenn ay matagal na ang isang oras niya doon. Kinagabihan din yon, sobrang sakit na daw ng tiyan ni Glenn. Nagmamaniklo dito sa iyak. Hindi na ito nakakain ng hapunan. Pinainom nila ito ng usong-uso pa noon na Vitanel o Vitanel. Yung isang kutsara lang nakakabilis na agad ng hagod ng sakit ng tiyan. Basta alam yan ng mga taga-probinsya, lalo na sa parte ng Kabisayaan at Negros. Saglit lamang din at nawala ito na siyang dahilan kung bakit nagawang makatulog ng bata. Pero nang lumalim na ang gabi, Sir Seth, umiyak si Glenn. Nakapikit ito pero pabulong-bulong ito sa mga magulang niya na may matanda daw sa may bubungan. Mababa lamang ang bubungan ng bahay ni Glenn at dahil sa walang dudang aswang nga ito, ay dali-daling dumaluhong ang tatay ni Glenn sa labas at naabutan niya pang may tumalon mula dito at paiwas na tumakbo sa kabilang gilid ng bahay na agad hinabol ng tatay niya pero hindi niya inabutan. Sumaglit naman ang tatay ni Glenn sa lolo nito sa kabilang bahay lamang para humingi ng tulong. Bagamat hindi man manggagamot ay dala na rin ng katandaan. Marami itong alam na kung ano patungkol sa mga aswang. Pinainom ulit nila si Glenn ng Vitanel noon at nakatulog ito. Naging kampante naman na sila sa loob ng bahay noon. Sinabihan naman ng lolo ni Glenn ang tatay nito na kapag magising ulit ang bata at sumama ang tiyan, ay huwag agad-agad lalabas ang tatay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang nito, ay nakamanman na pala ang lolo ni Glenn noon ng patago sa may ilalim ng silong nila. Itong silong nila Glenn ay hinukay ito, Sir Seth. Mas malalim sa patag ng lupa para paitlogan ng mga manok. Nagising na naman si Glenn noon, umiiyak. At nang banggitin niya ang nakikitang matanda sa bubungan, ay dali-daling lumabas ang lolo ni Glenn sa may silong ng walang ingay. At nang matsyempohan niyang nakatalikod ang matanda sa pwesto niya, at gawa nga rin sa may kababaan ng bubungan noon, habang nakatuwad umano ang aswang ay dali-dali nitong hinatak ang nakalugay nitong buhok sa gilid ng bubungan. Ginawa niya itong parang baging. At nang mahatak niya ito pababa, ay saka humingi ng tulong ang lolo nito at siya namang takbo ng tatay niya palabas. Ginapos nila ang matanda pero sadyang napakalakas nito. At dahil sa alam ng lolo nito na hindi tatagal at makakabitaw sila, ay hindi na ito nag-aksaya ng panahon na pakuhain si tatay ni Glenn ng kalamansing hiniwa sa bulsa ng lolo. At inutusan nito ang tatay na pigain ang kalamansing yon sa bibig ng aswang. Grabe umano ang atungal at nganganang nilalang na parang maanghang na sili ang patak ng kalamansi sa bibig niya. At dahil sa hindi pa nakontento ang tatay ni Glenn, hinila niya umano ang dila ng aswang na yon. Hinagod ang kalamansi na yon sa nakalaylay na dila ng matanda. Bukod sa magulo nitong kaanyuan, ay hindi nagbagong anyo bilang kung anong hayop ang matanda, Sir Seth. Pero talagang mukhang tao pa rin yon. Yun lang talaga ay malakas at nakausli ng konti ang bagang at ipin nito. Namumula ang mga mata na naniningkit na umabot hanggang tenga ang kasingkitan nito. Nang mapatili sa hapdi ang aswang ay tila ba dumoble ang lakas nito
at sabay na binalibag ang mag-ama sa lupa. At sa isang iglap, bigla itong nawala. At ang nakapagtataka, umabot pa ng ilang segundo bago nagising ang ibang mga kapitbahay nila sa ingay ng aso. Wala na silang ibang nakita pa sa bahay nila Glenn, kundi merong putol na saging na nakasalampak sa taas ng bubungan. Puno ng saging yan. Mga kadalasang gawain ng mga aswang na kung hindi isang uri ng gabunan ay mga balbal. Yung bibigyan ng sakit ang mga matitipuhang biktima at papalitan ng saging para kung sakaling mamatay ay hindi ito mahahalata. Unless ay ibato ito sa may bintana para matanggal ang sabulag at makitang saging na lamang talaga ang batang ibinurol o namatay. At ang totoong katawan ng bata ay pagpipiesta ng mga aswang na ito sa kanilang sariling salo-salo. Dahil sa wala namang ibang nakasalamuha ang bata na iba sa kanya, kundi si Nanay Veronica, ay hinanap nila ito. Nang matuntun daw nila ang bahay na akay-akay pa si Glenn, nakita nila si Nanay Veronica na nakasampa sa bintana at pumasok ito sa bahay nang makita sila. At nang sumugod na ang mga ito at giniba ang parte ng bakod, ay nagawa namang buksan ng matandang aswang ang kabilang bintana. At doon tumalon patakas na parang isang malaking palaka kung gumalaw. Ngangang-nganga lamang umano sa ikinwento ng kumari nito, ang nanay ni Ninong. Halos manayo umano ang balahibo niya dahil nagpatuloy pala sila ng isang aswang kung totoo man. Pero laking pinagpasalamat niya na nakilala nila ito bilang tao na nagtatrabaho. At sadyang mabait naman daw kaya kahit papano ay naging skeptical sila. Pinaimbestigan pa nila si Nanay Veronica at nalaman nila Sir Seth na gaya ng sinasabi nito na hinahatid siya ng mister niya. Wala itong asawa. Matagal na umanong namatay ang asawa nito dahil umuwi itong may taga at ayaw magpadala sa ospital. At magmula din ang maikwento ito ng kumari niya ay hindi na muling nagpakita pa si Nanay Veronica. At nang kumuha na ulit sila ng katuwang sa bahay, sinigurado nila na tao ito. At ito ay mga kamag-anak nila.